Isa pong magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuting kalagayan lamang po kayo. At sa oras nga pong ito ay patuloy po nating hinihiling sa Panginoon na patuloy po tayong samahan, gabayan, patnubayan habang tayo po ay nagbabasa ng kanyang salita. Ganon din ang presensya ng Banal na Espiritu Santo. Patuloy nawa tayong samahan upang maunawaan po natin ang salita ng Diyos na ating binabasa. Kaya mga kaibigan, muli inaanyayahan ko po kayo na atin pong buksan muli ang ating mga Biblia sa aklat po ng Kawikaan. Kawikaan chapter 27 na po tayo. Simulan ko na po mga kaibigan. Sabi po dito sa Kawikaan chapter 27, huwag mong ipagyabang ang gagawin mo bukas sapagkat hindi mo alam kung anong mangyayari sa araw na iyon. Huwag mong purihin ang iyong sarili, pabayaan mong iba ang sa iyo ay pumuri. Ang buhangin at bato ay mabigat, pero mas mabigat na problema ang idudulot ng taong hangal. Mapanganib ang taong galit, ngunit ang taong seloso ay higit na mapanganib. Mas mabuti ang pagsaway na hayagan kaysa pag-ibig na hindi ipinapaalam. Ang masakit na pagsaway ng isang kaibigan ay may tuturan, ngunit ang halik ng kaaway ay hindi maaasahan. Kahit pulot ay tinatanggihan ng taong busog, ngunit sa taong gutom, kahit pagkaing mapait ay matamis para sa kanya. Ang taong lumayas sa kanyang bahay ay parang ibong lumayas sa kanyang pugad. Ang langis at pabango ay gaya ng tapat na payo ng isang kaibigan na nagdudulot ng kaligayahan. Huwag mong pababayaan ang iyong kaibigan o ang kaibigan ng iyong ama. At kung nasa kagipitan ka, hindi ka nanghihingi ng tulong sa kapatid mo na nasa malayo. Ang malapit ng kapitbahay ay mas mabuti kaysa malayong kapatid. Anak, magpakatalino ka upang ako ay maging maligaya at para may maisagot ako sa nagpapahiya sa akin. Ang taong marunong ay umiiwas sa paparating na panganib, ngunit ang taong hangal ay sumusuong sa panganib kaysa siya ay napapahamak. Kaya siya ay napapahamak. Tiyakin mo makakuha ng garantiya sa sinumang nangakong managot sa utang ng hindi mo kilala upang matiyak mong mababayaran ka. Kapag ginambala mo ng pasigaw na pagkain ang iyong kaibigan sa umaga, ituturing niya itong sumpa sa kanya. Ang asawang bungangir ay parang tumutulong bubungan sa panahon ng tag-ulan. Hindi siya mapatigil tulad ng hanging hindi mapigilan o kaya ng langis na hindi mahawakan. Kung paanong pinatatalas ng bakal ang kapwa-bakal, ang tao na may matututo sa kanyang kapwa-tao. Kapag inaalagaan mo ang puno ng igos, makakain ka ng bunga nito. Ganoon din kapag amo mo'y iyong pinagmamalasakitan, ikaw naman ay kanyang pararangalan. Kung paanong ang mukha ng tao ay inaaninaw sa tubig, ang pagkatao naman ay makikita sa iyong puso. Ang kapahamakan at kamatayan ay walang kasiyahan, gayon din ang hangarin ng tao. Pilak at ginto sa apoy, sinusubok, ang tao naman ay nasusubok sa pamagitan ng papuring kanyang natatanggap. Tadtarin mo man ang parusa ang taong hangal, ang kahangalan niya ay hindi mo pa rin iaalis sa kanya. Mga hayop mo ay iyong alagaan at bantayang mabuti ang iyong kawan, sapagkat ang kayamanan at kapangyarihan ay hindi mamamalagi magpakailanman. Putulin ang mga damo at habang hinihintay ang muling pagtubo nito, putulin din ang mga damo sa kabundukan upang may pagkain ang iyong kawan. Mula sa balahibo ng mga tupa ay makagagawa ka ng kasuotan at may pagbibili mo ang iba mong mga kambing upang may pambili ka ng kabukiran. Mula sa mga kambing, makakakuha ka ng maraming gatas na sapat na pangailangan ng iyong pamilya at mga babaeng utusan. Chapter 28. Tumatakbo ang masama kahit walang humahabol, ngunit ang matuwid ay matapang tulad ng leon.
Kapag ang isang bansa ay makasalanan, madalas nilang palitan ang kanilang pinuno. Ngunit kung may karunungan at pangunawa ang kanilang pinuno, matatag ang kalagayan ng kanilang bayan. Ang taong mahirap na ginigipit ang kapwa, mahirap ay tulad ng malakas na ulan na sumisira sa pananim. Pinupuri ng masama ang mga taong lumalabag sa utos, ngunit ang sumusunod dito kinakalaban ang masama. Hindi maintindihan ng masasama ang karunungan, ngunit lubos itong nauunawaan ng mga lumalapit sa Panginoon. Mas mabuti pa ang mahirap na namumuhay ng matuwid kaysa mayaman na namumuhay sa kasalanan. Ang matalinong anak ay sumusunod sa mga kautusan, ngunit ang anak na bumabarkada sa mga pasaway, mga magulang ang pinapahiya. Kung yumaman ka sa pamagitan ng patubuan, ang iyong kayamanan ay mapupunta sa matulungin sa mga nangangailangan. Ang taong hindi sumusunod sa kautusan, kahit panalangin niya ay kasusuklaman ng Diyos. Ang taong inililigaw ang matuwid para magkasala ay mabibiktima ng sarili niyang mga pakana. Ngunit ang taong namumuhay ng matuwid ay tatanggap ng maraming kabutihan. Iniisip ng mayayaman na napakarunong na nila, ngunit alam ng taong mahirap na may pangunawa kung anong klaseng tao talaga sila. Kapag matuwid ang namumuno, nagdiriwang ang mga tao. Ngunit kapag ang pumalit ay masama, ang mga tao ay nagtatago. Kapag ang hari ay makatarungan sa mga mahihirap, paghahari nila ay magtatagal. Ang pagpalo sa bata upang siya ituwid ay makapagtuturo sa kanya ng karunungan. Ngunit kung pababayaan lang siya, makapagbibigay siya ng kahihiyan sa kanyang magulang. Kapag masama ang namumuno, nadadagdagan ang kasalanan, ngunit sila ay napapahamak at makikita ito ng mga matuwid. Disiplinahin mo ang iyong anak at bibigyan kanya ng kapayapaan at kaligayahan. Kapag tinanggihan ng isang bansa ang turo at gabay ng Diyos, wala itong kapayapaan. Mapalad ang mga taong sumusunod sa turo ng Diyos. May mga utusan na hindi mo maturuan sa pamagitan lamang ng salita, sapagkat kahit naunawaan kanila, hindi sila nakikinig. Mas mabuti pa ang kahihinatnan ng mangmang kaysa taong pabigla-biglang magsalita. Kung mula pagkabata ng iyong utusan ay sinusunod mo ang layaw niya, sa huli ay magiging problema mo siya. Ang taong madaling magalit ay nagpapasimula ng gulo at palaging nagkakasala. Ang kayabangan ng tao ang magbibigay sa kanya ng kahihiyan, ngunit ang pagpapakumbaba ang magbibigay sa kanya ng karangalan. Ang taong nakikipagsabwatan sa magnanakaw ay ipinapahamak ang kanyang sarili, kahit na pasumpain siya ay magsabi ng totoo ay hindi pa rin magsasabi. Mapanganib kung tayo ay na matatakutin, ngunit kung magtiwala tayo sa Panginoon ay ligtas tayo. Maraming lumalapit sa pinuno upang humingi ng pabor, ngunit tanging ang Panginoon lang ang makapagbibigay ng katarungan. Kinasusuklaman ng mga matuwid ang masasama at kinasusuklaman din naman ng masasama ang mga matuwid. Chapter 30. Ang mga kawikaan ni Agor. Ito ang kawikaan ni Agor na anak ni Jake na taga Masa. Sinabi niya ito kina Etiel at Ukal. Ako ang pinakamangmang sa lahat ng tao. Ang isip ko'y parang hindi sa tao. Hindi ako natuto ng karunungan at tungkol naman sa Diyos ay wala akong nalalaman. May tao bang nakaakyat na sa langit, bumaba sa mundo? May tao bang nakadakot ng hangin sa kanyang mga kamay o kaya ay nakabalot ng tubig sa kanyang damit? May tao bang nakapaglagay ng hangganan sa mundo? Kung may kilala ka, sabihin mo sa akin ang kanyang pangalan at ang pangalan ng kanyang anak. Ang bawat salita ng Diyos ay tunay na mapagkakatiwalaan. Siya ay tulad ng panangga sa mga umaasa ng kanyang pag-iingat. Huwag mong dadagdagan ang kanyang mga salita, dahil kung gagawin mo ito, sasawayin ka niya at ipapakita na ikaw ay sinungaling. Panginoon, may dalawang bagay akong hihilingin sa iyo. Kung maaari, ibigay niyo ito sa akin bago ako mamatay.
Una, tulungan niyo ako na huwag magsinungaling. Pangalawa, huwag niyo akong payamanin o pahirapin. Sa halip, bigyan niyo lamang ako ng sapat para sa aking mga pangailangan. Dahil kung yumaman ako, baka sabihin kong hindi ko na kayo kailangan, at kung ako naman ay maghirap, baka matuto akong magnakaw at mailagay ko kayo sa kahiyan. Dagdag pang mga kawikaan, huwag mong sisiraan ang katulong sa harap ng kanyang amo, baka isumpa ka niya at magdusa ka. May mga anak na hindi nananalangin sa Diyos na pagpalain ang kanilang mga magulang, sa halip sinusumpa pa nila sila. May mga tao na ang tingin sa sarili ay tunay na perpekto, ngunit ang totoo, ang buhay nila ay madumi. May mga taong mapagmataas na kung tumingin akala mo kung sino. May mga tao namang sakim at napakalupit, pati mahihirap ay kanilang ginigipit. Ang mga taong sakim ay parang linta. Ang laging sinasabi ay bigyan mo ako. May apat na bagay na hindi kontento: ang libingan, ang babaeng baog, ang lupang walang tubig, at ang apoy. Ang anak na kumukutya at sumusuway sa kanyang magulang ay tutukain ng uwak sa mga mata at kakainin ng mga agila ang bangkay niya. May apat na bagay na para sa akin ay kahanga-hanga at hindi ko maunawaan: kung paano nakalilipad ang agila sa kalangitan, kung paano nakakagapang ang ahas sa batuhan, kung paano nakapaglalayag ang barko sa karagatan, at ang pamamaraan ng lalaki sa babae. Ganito ang ginagawa ng babaeng nagtataksil sa kanyang asawa. Sumisiping siya sa ibang lalaki, pagkatapos sasabihin niyang wala siyang ginagawang masama. May apat na bagay na hindi matanggap ng mga tao sa mundo: ang aliping naging hari, ang mangmang na sagana sa pagkain, ang babaeng masungit na nakapag-asawa, at ang babaeng alipin na pumalit sa kanyang amo. May apat na hayop dito sa mundo na maliit ngunit may pambihirang kaisipan. Ang mga langgam, kahit mahina, nag-iipon sila ng pagkain kung tag-araw. Ang mga badger, kahit mahina sila, nakagagawa sila ng kanilang tirahan sa mabatong lugar. Ang mga balang, kahit walang namumuno, maayos na lumilipad ng sama-sama. Ang mga butiki, kahit madaling hulihin ang kamay, matatagpuan kahit sa palasyo ng hari. May apat na nilalang na akala mo kung sino kapag lumakad: ang leon, pinakamatapang sa lahat ng hayop at walang kinatatakutan; ang tandang, ang lalaking kambing, at ang haring nangunguna sa kanyang mga kawal. Kung sa kahangalan mo'y nagmamayabang ka at nagbabalak ng masama, tigilan mo na iyan. Hindi ba kapag hinalo ng hinalo ang malapot na gatas ay nagiging mantikilya? Hindi ba kapag sinuntok mo ang ilong ng tao ay magdurugo ito? Kaya kapag ginalit mo ang tao, tiyak na magkakaroon ng gulo. Chapter 31 na po tayo, mga kaibigan. Ang mga kawikaan ni Haring Lemuel. Ito ang mga kawikaan ni Haring Lemuel na taga-Masa. Ito ang mga itinuro sa kanya ng kanyang ina: anak, ipinanganak ka bilang sagot sa aking mga panalangin. Huwag mong sayangin ang iyong lakas at pera sa mga babae, sapagkat sila ang dahilan kung bakit napapahamak ang mga hari. Lemuel. Hindi dapat uminom ng alak ang isang hari. Ang mga namumuno ay hindi dapat na maghangad ng inumin na nakakalalasing, sapagkat nalalasing na sila, kadalasan ay nakakalimutan na nila ang kanilang tungkulin at hindi nila nabibigyan ng katarungan ang mga nasa kagipitan. Hayaan mo mag-inuman ang mga taong nawala ng pag-asa at naghihirap ang kalooban upang makalimutan nila ang kanilang mga kasawian at kahirapan. Ipagtanggol mo ang karapatan ng mga taong kahabag-habag na hindi maipagtanggol ang kanilang mga sarili. Humatol ka ng walang kinikilingan at ipagtanggol ang karapatan ng mga mahirap na nangangailangan. Yan, purihin po ang Panginoon, mga kaibigan. Tapos na po natin ang ito pa pala ang karugtong ng 31. Ayan, last na po ito na chapter ng kawikaan, at ang susunod po ay ang mga ngaral. Tapusin po natin ang chapter 31, mga kaibigan. Ang mabuting asawa. Mahirap hanapin ang mabuting asawa, higit pa sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala sa kanya ng kanyang asawa at wala na itong mahihiling pa sa kanya.
kabutihan at hindi kasamaan ang ginagawa niya sa kanyang asawa habang siya ay nabubuhay. Masigasig siyang mahanap ng mga telang linen at lana. Tulad siya ng barko ng mga mangangalakal, nagdadala siya ng mga pagkain kahit galing pa siya sa malayong lugar. Maaga siyang gumigising upang ipaghanda ng pagkain ng kanyang pamilya at upang sabihan ang mga babaeng katulong na mga dapat nilang gawin. Marunong siyang pumili ng lupa na kanyang bibilhin at mula sa kanyang sariling ipon, pinapataniman niya ito ng ubas. Malakas, masipag at mabilis siyang gumawa. Magaling siyang magnegosyo at matyagang nagtatrabaho hanggang gabi. Siya rin ang gumagawa ng mga tela upang gawing damit. Matulungin siya sa mahirap at mga nangailangan. Hindi siya nag-aalala dumating man ang taglamig dahil may makapal siyang tela para sa kanyang pamilya. Siya na rin ang gumagawa ng mga kubrikama at kanyang mga damit sa mamahalin at magaganda. Kilala ang asawa niya bilang isa sa mga tagapamahala ng bayan. Gumagawa rin siya ng damit at sinturon at ipinagbibili sa mga nangangalakal. Malakas at iginagalang siya at hindi siya nangangamba para sa kinabukasan. Nagsasalita siya ng may karunungan at nagtuturo ng may kabutihan. Masipag siya at inaalagang mabuti ang kanyang pamilya. Pinupuri siya ng kanyang mga anak at pinupuri rin ng kanyang kabiyak na nagsasabi, maraming babae na mabuting asawa, ngunit ikaw ang pinakamabuti sa kanilang lahat. Ang pagiging kaakit-akit ay makapandaraya at ang kagandahan ay kumukupas, pero ang babaeng may takot sa Panginoon ay dapat purihin. Dapat siyang gantipalaan sa kanyang ginawang kabutihan at parangalan sa paramihan. Yan po ang last chapter po ng Kawikaan from chapter 1 to chapter 31. At salamat po sa Panginoon mga kaibigan dahil marami po talagang itinuturo ang Diyos sa buhay natin sa pamagitan ng kanyang salita. At sa pamagitan po ng salita ng Diyos, tayo po ay natututo kung paano po mamuhay ng tama. At nais ko lang pong balikan itong chapter 27. Ang sabi po dito, huwag mong ipagyabang ang gagawin mo bukas sapagkat hindi mo alam kung anong mangyayari sa araw na iyon. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita mga kaibigan. Talagang hindi po natin hawak ang kinabukasan dahil tanging ang Diyos lamang po ang may hawak ng kinabukasan at siya lamang ang nakakaalam kung ano po ang mangyayari sa kinabukasan o sa araw ng bukas. Kaya tayo po sa bawat araw, pagising natin sa umaga, tayo po nagpapasalamat sa Panginoon dahil isa pong pribilehiyo, isang magandang pagkakataon na tayo ginising na naman ng Panginoon sa araw na ito. Kaya yung araw pong ito ay gawin po natin yung lahat ng mga bagay na ikakasiya at ikakarangal ng dakilang pangalan ng ating Diyos o ikararangal ng kanyang puso bilang mga anak ng Diyos. Kaya mga kaibigan, huwag po nating panghawakan yung sarili nating kakayahan, yung sarili nating kaalaman, katalinuhan at karunungan dahil ang lahat po yan ay sa Diyos po nagmula at hindi po natin kontrol ang lahat ng pangyayari o mangyayari pa. Ganon din ang ating mga hininga ay wala pong pwedeng mag-control ng kahit sinumang mga tao. Tanging Diyos lamang po ang siyang may tangan at may control ng ating mga buhay. Ganon din ang lahat ng bagay at lahat ng mangyayari sa kinabukasan. Kaya yung araw pong ito ay gawin na po natin yung mga bagay na maganda, tama, na ikalulugod ng ating Diyos. At sa araw ng bukas, kapag tayo po'y ginising muli ng Panginoon, magpapatuloy po tayo sa paggawa ng mga bagay na ikakarangal ng ating Diyos. Ano po? Kaya mga kaibigan, muli maraming salamat sa ating Diyos, sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Maraming salamat sa Panginoon dahil 116 days na po tayo ngayong araw mga kaibigan. At salamat sa Panginoon dahil habang tumatagal, lalo po natin kinakauhawan ang salita ng ating Panginoon na hindi po na tayo pwedeng mabuhay sa buong maghapon, na hindi po tayo nakapag basa ng salita ng Diyos at hindi po tayo nakipag-usap sa Panginoon po dahil ang buhay natin ay nakasalalay lamang talaga
Sa habag ng Diyos at sa pamagitan ng kanyang salita, narito po ang kanyang mga mensahe sa atin na kailangan po talaga nating sundin. Pagsumikapan po nating sundin at isa pamuhay at makita talaga si Kristo sa ating mga buhay. Kaya mga kaibigan, muli maraming salamat sa Diyos sa inyong buhay. Salamat po sa lahat ng mga nanood, nakinig. Salamat po sa mga nag-subscribe at sa mga magsusubscribe pa. Maraming salamat po sa inyo, sa ating mga silent listener. Purihin po ang Panginoon sa inyong mga buhay. Saan man po kayo naroon mga kaibigan, kayo may nasa Pilipinas at nasa ibang bansa man, patuloy po tayong aabutin ng Diyos. Lahat po ay nakikita niya. Ano man ang ating iniisip, ginagawa, ay nakikita niya. Lahat ng ating sinasabi ay naririnig niya. Bawat tibok ng ating puso ay alam niya. Kaya maraming salamat sa Diyos sa araw nito dahil regalo po ito ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya mga kaibigan, hanggang dito na naman po muli ang ating pagbabasa ng salita ng Panginoon. Pagpalain ng salita ng Diyos sa ating mga buhay at patuloy po tayong pagpalain ng ating Diyos. Amen.